Nasa katotohanan ka na, umalis ka pa. Si Jehovah na bahala sa'yo. Catholic, nakikisali sa politika, sumasamba sa imahen, lumihis sa turo ni Jesus, madaming paganong kapistahan, mga walang alam ang membro. Mag-research ka, saan ba galing yung sinalihan mong Catholic? Grabe yung mga akusasyon na binibitawan niya sa Catholic, pero bibigyan pansin natin itong sinabi niya, Catholic, nakikisali sa politika. Kasi yung ibang mga sinabi niya dyan sa ibaba is wala ng katotohanan at puro mga paratang lamang. Ang mga Catholic daw ay nakikisali sa politika. Siyempre naman, ang mga Kristiyano ay mamamayan ng langit, pero sa ngayon, nasa mundo pa tayo. Ang basehan kasi ng mga saksi, kaya kuno hindi sila sumasali sa politika, pero okay lang tumanggap ng ayuda, ay sa dahilang si Jesus at ang kanyang mga sumusunod daw ay hindi taga-sanlibutan. Dito mababasa sa Juan chapter 17 verse 15 to 16. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Iyan ang basihan nila, pero ang ibig sabihin sa sinabi ng ating Panginoon dito na kahit tayo ay hindi taga-sanlibutan, nasa mundo pa rin tayo sa ngayon. Hindi ito utos na huwag makialam sa politika, kundi paalala na huwag tayong gumaya sa masama. Walang inutos ang ating Panginoon na huwag tayong makisali sa politika. Ang ibig sabihin niya dyan ay huwag tayong gumaya sa masama. Ang gayahin natin ay yung mga naging tapat sa kanilang katungkulan at yung mga mabubuti at yung mga makatarungan. Yan talagang problema kapag ang founder ng religion mo ay tao lang, maaring ma-misinterpret ang Biblia dahil walang gabay ng Espiritu Santo. Isa sa mga halimbawa dito ay sina Daniel at Joseph. Si Daniel ay naging mataas na opisyal sa Babylonia na mababasa sa Daniel chapter 6 verse 1 to 3. Pero siya ay nanatiling tapat sa Diyos. Si Joseph naman na kapatid ni Benjamin, ginawang tagapamahala ni Paraon sa buong Ehipto, na mababasa sa Genesis chapter 41 verse 40 to 41. Pareho silang naging active government officials pero hindi nila kinompromiso ang pananampalataya nila. Kaya posible ang pagiging tapat sa Diyos at pagiging tapat sa tungkulin sa pamahalaan. Ang kanilang pagiging matuwid ay pinupuri, hindi kinukundina. Mateo chapter 22 verse 21. Ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ibig sabihin dito, kinilala ng ating Panginoon na may separate system ang gobyerno sa lupa at sa Diyos. Ibig sabihin, pwedeng makilahok sa sistema ng gobyerno o politika, basta't hindi nito pinalitan ng ating katapatan sa Diyos. Roma chapter 13 verse 1 to 2. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Ang mga umiiral na pamahalaan ay itinakda ng Diyos. Ibig sabihin, kinilala ng Diyos ang tungkulin ng pamahalaan. Ang Kristiyano ay maaaring bahagi ng gobyerno, basta't ginawa ito ng may integridad at ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't ang inyong doktrina na nagsasabing ang mga Kristiyano ay hindi daw dapat makisali sa politika ay isang man-made doctrine. Ang doktrinang iyan ay hindi kalooban ng Diyos. Ngayon sa sinasabi mong mag-research ka saan ba galing yung sinalihan mong Catholic, ito yung maipapakita ko kung saan nga ba galing ang Catholic at saan galing ang religion mong Jehovah's Witnesses. Ilalagay ko sa comment section ang picture na ito para makita nyo ng mas malinaw.